Lumayo sa amin yung mga walang ares. Grabe yun. Yung mga namusta, tara Ano yan? Yung mga naging plano ngayon ang Gagi, nangyari. mga Sa madaling sabi, kahit ako maapaw mas dadami. Lumayo. Nai-stun ako. Ano yun? Ano yun, pre? Sige nga, ulitin mo nga. Di na-process sa utak ko. Kaya nga eh. Diba? Lumayo sa amin yung mga walang ares. Nakatagos na yung mga namusta, tara humamig. Yung mga naging plano ngayon nangyari. Sa madaling sabi, kahit ako maapaw mas dadami. Lumayo. Grabe. Ano, Ano, sobrang bilis nun, par. Hindi yung hindi yung duration ng video Yung pangyayari. Ano yan? Ba't ganyan? Nakitsura ng timeline yan. Ano yung camera works? So, parang Sino to? Si... Warren. Parang Warren. Si? Warren. Boss Warren. Warren Tablo. Ano siya? Parang Visual visual, effects. ano siya eh, effects editor ata ni Flaugy. Cloudy. Flow G. Pero itong kantan to, at yung pinagkunan ng footage na to, ginamit siya sa music video ng X Battalion. Tama? Hamig. Ano? Galing sa music video na Hamig. Hamig music video. Saan yun? Ganyan talaga yan, sunod. Hindi. Parang ano lang, compiled niya lang na... Kasi siya yung gumawa. So ito, galing to sa page niya. Galing to sa page ng Wars Visuals ba yun? Parang ganun. Medyo ano to, ha? Hinanap ko siya eh, kasi tataka ko sa mga socials, sa IG ni Flowgy, na nakita ko yung mga reels ni boss. Ang lupit eh. Solid yung mga... Na-curious ako. Di wala sa IG, wala sa comments, walang tag or ano. Sinubukan ko hanapin sa music video. Nakikita ko yung visual effects editor sa credits. Warren Tablo. Warren Tablo. Shout out, Boss Warren. Saya namang... Hindi ko alam kung saang planeta ka galing. Pero puta, bugbog yun pre. Tsaka di ko alam kung kaya natin tong himayin. Hindi. Ano na lang, ya. Hindi talaga. Hindi talaga, ya. Pero, try nating... Pero, paano- yun, disclaimer. Ito, pwede tayo, kayo mga nanonood sa amin, pwede tayo mag-away-away. So, kung gusto nyo kaming awayin, libreng mang-away sa comment section, ha. Magtalo tayo dito. So, kung gusto nyo, ulitin natin, isa pang beses. Sige. Kaya bago yun, ang director pala ng music video niyan, si... Ano ba? Nawala sa isip ko. Pero, ano? Ayun, Roldan Ocampo, yun. Isang sikat yun, ha. Sikat yan. Tsaka sino to? Yung isa pa. Mga wedding boys tong mga to, eh. Ay, galing wedding, ya. Tapos music video. Ang alam ko, doon sila nag-start sa wedding industry. Tsaka si Eman Escolya, basta, ganun, si So, Eman, Sir kilala mo Eman. na ikaw. Oo. Ikaw yun. siya yata yung, Eman dyan eh. siya yung, siya yata yung DOP dyan. So, check nyo na lang yung music video ng X Battalion, yung Hamig. So, doon, yun, makikita nyo yan. Pero hindi ganito, mga glimpse lang nito. Pero ito kasi, pinagsama-sama na ni Sir Warren. Yung gawa niya. Ni Sir Warren. Siya yung VFX artist dito. Sa halos lahat, no? Parang halos lahat ng music video ni Flowgy, ni Skasta, lahat ng X Battalion member, parang siya yung nag-VFX. Tapos, nakakita ko rin na parang siya din yung sa visa ng SB19. oo. Hindi, kanina ka lang din nakita. Parang kasama pala siya doon sa production, siya yung nag-VFX artist doon sa music video ng SB19 visa. Yung ano? Piyong. Yung sa Meet Yun. Ay, No. yung- Paano yung tunog? Piyong. Ay, oo nga, yun nga. Yun nga. Sa akin galing yung sound effects. Ay, Okay, sorry okay. wala. Ba't Sige. Sige, ulitin natin. Lumayo sa amin yung mga walang ares. Nakatagos na yung mga namusta, tara humamig. Brando pala yun, no? Alam ko si Dylan Brooks, eh. Kahit ako maapaw mas dadami. King Badger. Lumayo. Flowgy. Ay, yung ano niya yun. AI yan. Battalion yan, yeah.
Yung music video na yan. Next battalion. Matagal na wala yun niya. Adi, dati pa yan. Parang Or bago lang yan. 11 months ago yan, nakita ko sa YouTube yung music video na Hamig. Pero kung masasabi ko dyan, AI yan. AI yan. AI Kung yan. ngayon yun niya, feeling ko. AI yan. Ngayon, Kasi- ay dati. Pero visual effects artist malamang AI yan. Ngayon may magsasabi na naman dyan. Sasabihin, kaya visual effects artist hindi yan AI. Di ba? Skills yan. Malamang. Ano gusto mo? Adi AI artist yan. Pwede naman. Walang ganun, no? AI artist, hindi VFX. Pero kidding aside, kayo, ano sa tingin nyo? Ako, di siya AI kasi kung 11 months ago, di pa ganun kaputok yung Higgs field eh. Pwede. Wala pang isang taon na pumutok yung Higgs field eh. Oo nga. Tsaka, saan ba galing AI? Sa tao. Tsaka I doubt sa mga ganyang big projects, gagamitan mo ng AI, no? Parang, I mean, no offense, kumbaga, hindi siya usual ginagamit sa mga ganyang projects. Pero ngayon, yung itong kasagsagan, sa big projects, nagagamit na yan. Commercials, etc. Pero check nyo yung accounts sa social media ni Sir Warren. Wars Visual. Check nyo rin yun. Feeling ko, kapasidad niya to eh. Kaya niya. Kaya niyang gawin to eh. From the scratch eh. Yun, sa mga tao dyan na AI yan, CapCut lang yan. Yun. Check nyo na lang. Check nyo na lang yung mga social media account niya. Tas doon nyo i-base kung sa tingin yung AI to o hindi. Ayun, sino pa nagsabi ng ito, ikaw, AI hindi. Ikaw, Yaw. Dio. Ikaw. Hindi. Hindi rin kuya. Hindi? Paano niya ginawa yan? Lakas sa hindi Sige, paano niya ginawa yan? Sige nga. Testing lang sa kapasidad ng utak natin. Sinabay yung rotation. Hindi, unahin muna natin yung motion muna. Sa motion muna tayo ng Unahin camera. natin yung Motion ng camera. Oo. sige, motion ng camera. Yung Sige. mga part na gumaganon guys. Volunteer. Sino ang gustong Sino ang sa tingin kung paano ginawa? Sino ang gustong mapag-away? Ako feeling ko lang, sa movement ng camera tsaka sa acting, parang stay put lang yung actor. Tapos, yung camera gumagalaw na naka-center lang yung artist yan. Parang ganun. Possible siya. Pwede. Possible. Ano tawag doon niya? Yung parang lumilipad yung camera. Crane ba yun? Oh, yun, crane. Pwede siya crane. Pwedeng drone. Kasi yun, yung crane sa big production na lang din ko siya nakikita eh. Kasi, syempre, kung isipin mo, kung hindi naman low budget, pero kung convenience, kung gusto kong kumuha ng mga top shot o yung mga nag-elevate, mag-ano na lang ako, drone na lang ako. Mag-drone na lang ako. Kasi kaya niyang kumuha ng ganun ng crane shot eh. Pwede yung mga sports drone na. Hindi, kahit yung normal drone, kaya nun umangat habang sumusunod yung camera pa rin sa subject. Kaya pa rin siya eh. Pero sa mga big production, commercial yun, parang feeling ko mandatory pa rin na gumamit ng crane. Sa mga hindi nakakaalam yung crane, yung mahabang bakal na ganun na inaangat, tas nasa dulo yung camera, may weight sa ilalim. Yun yung crane. Usually makikita niyo yan sa mga noontime show, yung mga showtime, yung mga umaangat na ganun. Yan makikita. Ayun, ASAP, makikita niyo siya. Tas may mga movement din yung camera sa taas. Hindi lang pwede siyang parang naka-gimbal din siya sa taas. Pwede rin siya, may rotate, may pan din siya, may din. Yung pala yung tawag din niya, crane. Crane. So, yun. Yun. Pwede yun yung namin yung tingin namin na ginawa dito na movement ng camera. Isa sa possible na ginamit. Pero kasi, tumagos dun sa Doon sa stante. nung kitchen. Nung kitchen. So hindi na natin siya mako-consider yung crane. Doon sa shot na yun, no? Hindi, pwedeng halo. Kasi simula ng movement,
Sabay yung kasunod siguro sa post na yun. Pwedeng Yun. dun inatak. Pwede. Pwede siya. Kasi yung movement parang hindi mo siguro siya kaya ng buo sa post, yung mga movement na ganyan. Feeling ko lang Tapos, itong mga black and white na to, feeling ko siya, sinut siya ng ganyan. I mean, itong part na to, sinut siya ng, parang kunyari, Skas, tatayo ka dyan. Iikutan kita buong katawan mo ng camera para magmukha siyang 3D. Feeling ko lang ganun ha. Lahat ng different angle meron siyang capture. Taas, dito, simula baba. Para pag yung tinatawag na 3D camera tracking sa After Effects, pwede mo dun malaro yun eh. Kumbaga parang iniscan mo siya. 360. Parang ganyan yung iniscan mo siya. Gusto mo siya lalaroin, yung camera movement na ganyan. So, virtual na siya. Virtual camera movement na siya. Tsaka meron din akong napanood yung nasa center lang, tas buong paligid, puro sobrang daming camera. Para sabay-sabay yun magka-capture. Tapos, yun yung old school na old school na 360. sobrang gastos, sobrang daming camera nun. Yun yung old school na 360. Pero ngayon kasi meron ng 360 camera na kaya niya ng mag-capture. Yun, 360 ng subject. Yun nga yan, no? Usually yung maraming camera na sinasabi niyo, yun yung usually na dyan nagagawa yun eh. Parang ganun, di ba? Pero wala nung nakita ko din kasi yung BTS nito, wala naman silang ganong setup eh. unlike Wala naman silang ganong. Pero possible siya. Yun, katulad nung tumagos, yung feeling ko talaga tinready na mismo yung clip na yun. Yun nga. Tinready na. Kunyari, ayan, forward mo, hanapin natin si Flo G. Yan si Flo G. Sige, play mo yan. Ngayon ang nangyari. Ito, possible to, one take lang ng crane eh. Pero ito, dito ako medyo, itong shot na to kay Brando, medyo hindi ako sigurado eh. Kasi galing sa taas eh. So, galing sa taas, tas napunto sa harap niya. Ayun, diba? So, hindi siya kaya ng crane. Kumbaga, iurong mo pa yung crane na ganon. Ang movement ng crane ganon eh. Up, down, tas pwedeng ganon. So, hindi mo siya pwedeng i-twist na ganun. pupunta pa siyang ganon. Parang ang hirap. free yung movement. Tsaka ito din. Sige, play mo yan. Ayun tumagos siya eh. So, eto, para sa akin, yun, katulad nga nung sinabi nyo, katulad nga nung sinabi ni Errol na kinapture yung frame na yun, parang kahit hindi sobrang 360, kumbaga yung paligid, tapos tinready niya sa post. Yeah. Tapos yun, possible din yung in-extend yung Yun yeah. in-extend Yun yung talaga, frame. feeling ko. Kaya din siguro naka black and white, tapos ang naka-focus lang is yung center subject. Pansinin niyo yung gilid, parang naka-distorted. Distorted o blur. Sige, play natin, tingnan natin. Ayun Yung biglang gumanan. Kita nyo, di ba? Parang sinadyang i-distort yung gilid. O, naka-distort talaga. Nilagyan na lang ng texture para matakpan. Ako yun nga, ang isa ko pang spekulasyon dito. Kung hanggang san, siguro gimbal gamit. Kung hanggang san yung kaya, kunyari ito, dito na lang yung kaya. Kunyari itong frame yung kinaya dyan. Ayun yung mismong kuha na pag ganun siya. Yung pinakalabas, yun yung naka-animation na ginawa niya na parang, yun nga, VFX talaga. Na parang naka-CGI pa yung dito, hindi pa siya yung real na ganun. Tsaka lang siya magiging totoo nung nandito na sa kaya nung camera. Malapit na. Kumbaga yun yung naging base. Yung abot nung camera. Yun yung pinaka-base. Tapos yung extend, yun na yung pinaka parang visual effects. Yeah, yan. Yung 3D na. Hindi ko alam kung kung nasusundan nyo. Pero yun yung speculation o yung sa tingin namin ginawa. Pero yun, kung may alam pa kayo na kung paano to ginawa, comment nyo lang, tas babasahin namin lahat. So yun, mag-usap-usap tayo doon. Doon tayo mag-away-away. So ayun pa, sige, tingnan pa natin. Walang ngares. Ayun nalalayuan niya eh. Kumbaga, Mga namusta, tara humamig.
Post mo nga doon sa pinakamalayo. Ayun o, ayan yung Ayun, pinaka pinamalayo. Oh, ang layo. Kinagat niya pa Sobra. dyan. Background na tong mga block na yan. Ay, na kumbaga, Yan yung frame ito niya. yung frame niya, no? Ayan lang. Ay, yung mga wobble, yun na yung ano niya. Hindi ko alam ha, pero parang sa tingin ko sa frame na to, yung mga bagong sasakyan ngayon, may 360 cam yun, di ba? Pero wala siya, tas may angle yung 360 cam na yung kotse mo nandito. Tapos parang ang feels nung 360 nasa taas siya. Pero wala namang camera yung Yun sa taas. sasakyan sa taas. So ang ginamit niya yung camera sa lahat ng sides nung nung sasakyan. Ganun Tas sasakyan. tas naka-stretch siya, pre. Naka-stretch yung mga camera angle. So nagmukha siyang 360. Parang ganun yung take ko dito eh. Naka-stretch eh. Ayun oh. Ito, naka-distort yung babae. Ayun oh. Naka-distort din yun dito, tsaka yung dito. Naka-stretch siya. Parang in-stretch siya. Oh. Yung ano niya. May nakita din ako clip kanina, tapos parang napansin ko lang. Siguro yung idea, para siyang isipin yung background na lang. Oo. Pero siya, pag 3D siya. Tapos yung shot mo, nilagay mo doon. Tapos tulad niyan, yun nga yung sinasabi ni Errol, parang nalalaro mo siya sa loob ng background. Parang parang ganun siya. Doon kasi sa loob ng After Effects, meron siyang virtual camera eh. Yun nga. Na pwede mo siyang laruin. Na yun, talagang i-take mo siya as camera. As camera talaga. Pwede mo siyang i-zoom, dali in, dali out. Tapos pwede mo rin siyang i-rotate. Basta free yung camera dun sa loob na yun. Parang ikaw yung cameraman sa loob Yun, ng After Effects. may ganun yun sa After Effects. Kaya yun, feeling ko yun yung ginamit niya. Tsaka yung parang, kunwari, saan ba yung mga pag nag-inspect kayo ng, kunyari, mga, paano ba? Yung nagagalaw niyo siya, yung pwede siya i-rotate. Parang ganun siya, di ba? Oo, yun. 3D yun. 3D yun. Yung Yung ganun. gaganyan nyo. Baga yung background niya, stay put lang. No? Oo. Ganun. Ganun siya. Pero, yun nga. Pag ganun kasi yung, pag ganun, di ba, ang 2D, ganyan, flat. Ito lang. Oh, pero pag 3D na, Gumagano. nagigilid mo na siya, natatalikod mo na siya. So, ito, 3D talaga siya. Yun nga. Yun. So, yun, di ko alam, baka may nakakanood sa ating mga visual effects artista. So, yun, malaking tulong na sa amin, hindi lang sa amin, pati sa mga, sa mga tropa pips natin dyan na nanonood. Yun, malaman nila kung paano ginagawa to nang hindi ginagamitan ng AI. So, yun, medyo critical to. Ito, risk to para sa amin. Kasi, pwede nyo sabihin na, hindi nyo naman pala kayang gawin yan. Bakit nagre-react kayo dyan? So, yun, ang goal, Matuto. matuto. Pare-pares tayo. Malaman natin. Kasi kahit search namin sa YouTube, di namin makita eh. Kumbaga, kung anong tawag sa effect na to, paano ginawa. Yun eh. Yun yung purpose namin dito. Yung purpose dun eh, na hindi kaya na hindi siya madaling i-research. Kung meron man, pahirapan. Pero ito, isa to sa mahirap i-research kung paano niya ginawa. So yun. Sige. Tapusin natin. Tapusin natin. Yes, di ba? Yung mga naging plano. Ayun no? Yun, no? Yan, dyan pa lang eh. Yun nga, yung visual effects nga. Ayun, no? Ito, madali na to Mga yung floating kutsilyo. na to eh. Camera track na lang to eh. Tapos finload niya na lang eh. Naka-overlay na lang siya eh. Pero ang galing no? Tapos pinawala Hindi, ang lakas din makadaya ng black and white. Yun nga eh. Hindi So, mapapansin lahat eh. Kasi nung pinanood ko din sa IG, hindi siya ganun ka-sharp eh. Hindi siya ganun ka-sharp. So, malamang sa malamang talagang tinready siya. Kasi kung sharp siya, talagang siya, captured ng talagang camera. Camera works. Pero kung medyo may distort tsaka pixelating na medyo nilaro na siya. So, yung quality, hindi na siya consistent. So, yun Kaya lang. laking tulong din ng black and white na yan. Nakakadaya siya. Galing. Yun ang Yun, no? Pinawala niya eh. sa Ayun, example yan. Ayun, no? Oo. Diba? Pansin nyo. Ang hirap niyan, pre. Hindi siya AI. Ilang patong yan. Pwedeng Minask, pwedeng Niroto.
Hindi ko alam kung hindi ko alam eh. Hindi, yun nga. Daming pwedeng, Oo, yun daming yung- possible ways. Yan yung dinidiscuss namin ngayon dito na kung ano yung pwedeng kayang gawin dyan na ganyan yung kakalabasan. Kasi, yun yung kapasidad ng ano namin, yung knowledge namin sa editing. Kaya yun, para-pares tayo nangangapa dito. Tsaka hindi kami mga visual effects artists. So, curious lang kami. So, kami, bilang mga editors din na hindi naman talaga sobrang alam lahat. So, curious lang kami kung paano ba yun, katulad din ng pagko-color grade, di naman kami mga colorist. Pero curious kami, parang gusto din namin siyang magkaroon man lang kahit foundation o yung basics nung kung anong meron sa color grading tsaka sa pag VFX. So, yun, parang feeling namin pag nagre-review kami ng ganito o nanonood kami ng ganito, nagge-gain kami ng ng hindi bagong skills. Kumbaga, nag-a-attract kami ng bagong opportunity, bagong knowledge, tsaka yun, bagong exploration na may enjoy namin ng sama-sama na pwede naming magawa kung magkaroon kami ng project o ng magagamit na yan. ng project or ng client mag-request ng ganyan. At least hindi kami ma-overwhelm o matatakot na yun, mag-try. Kasi at least meron kaming basic glimpse knowledge. Maliit man siya pero yun yung pinto eh. Gets nyo? Yun yung pinto na pwede mong buksan para ma-explore mo pa yung napakalawak na mundo ng editing, ng video editing. So, yun. Tara, tuloy natin. Ang ganda nung yan, tama. Sabi, kahit ako makakaw mas lalami. Lumayo. Ito, para siyang, hindi siya nagkakalayo dun kay Harvey Lee. Yung ginawa niya na velocity speed ramping. Parang ganun din yung take dito eh. Pero ito kasi parang next level eh. So, yun. Hindi... Paano ba? Sa aspect talaga yan, pagbaga, paano ba? Yung, kumbaga sa level na lang, kumbaga malayo talaga, kumbaga different, Different path. parang ganun. different techniques talaga siya. Pero, yun nga, yung, paano ba sasabihin? Parang, tawag dito? Kasi kung mas madali sa'yo yung technique na to from the scratch, doon ka sanay, yun yung gagawin mong way. Pero kung namulat ka sa prompt ng mga AI, syempre yun yung route na dadaanan mo. Parang yun lang Yun, sa sobrang namin, hindi yan na maisip. Ganun siya. Oo, Kaya ganun siya, gusto pre. namin, din eh. So yun, help us. Please. Pero magandang episode daw yan kasi yun nga, full of curiosity discussion. nga. Walang tama, walang mali. Kumbaga, pwede kayo magbato-bato dyan. pwede tayo mag-away-away. Yun nga yung sabi namin kanina. So, yun lang. Anong take nyo? Sa akin, yun, halos lahat naman napansin na natin. Nung kapasidad na alam natin. Yun So, yung yun, pinaka, kayo, anong sa tingin yung nakuha nyo, na-gain nyo kahit dito? ano. O kahit ano lang, kahit Yung mga techniques sa paggamit ng mga yung sa camera, ang dami niya pang pwedeng magawa. hindi lang siya basta physical camera, no? Meron din pala sa loob ng ng After Effects. Meron din palang camera movement. So, yun yung isa sa napulot mo. Ikaw, buddy. Ako, yung skills talaga. Kailangan mo para, syempre, aralin mo yun eh. Hindi biro din yung title niya as visual effects editor, di ba? Kakatakot no? Pagka nakarinig ka ng VFX artist no? Tsaka hindi, yung parang mano-mano siya gumawa eh, no? Parang hindi, mano-mano yung paggawa ng pag-visual effects. Hindi katulad ng, yan. Hindi kasi yung VFX malawak siya eh. Yun nga eh. Kumbaga marami siyang, paano ba magandang explanation? Kumbaga marami siyang Branches. branches.
Tsaka imagine nyo na lang siya na parang yung sa mga gumagawa ng action figure na clay. Ganun siya. Ganun siya. Per second. Hindi yung kunyari, etong yung si Spider-Man. Di ba clay lang? Ganun din yun sa software. Ang alam ko Ikaw ang magmo-mold. parang ikaw yung doon. Tapos, yung pati yung yung kumbaga dun sa software na mismo, yun na yung pinapakita nilang layer by layer na nadadagdag yung kulay, yung smoke effect. Kumbaga From the scratch talaga. parang ganun siya dun sa gumagawa ng mga action figure na Kasi ako, siguro sa experience ko ang pinakamadami kong overlay sa pag-video edit, siguro mga 4. Di ba? Mga 4. Marami na yun. Pero ito, yung mga VFX artist, hindi naman siya yung lalagyan mo lang ng usok. Okay, lalagyan mo lang ng apoy, yun na yun. Magmumukha siyang cartoons Di ba? So, dapat i-blend mo pa siya dun. Siyempre, papasok na dun yung kulay. Papasok na dun yung kung paano mo siya magiging realistic. Di ba? Iba-iba siya Kaya mahirap. Ang daming layer nga. Sobrang daming layer. Kayo, ikaw, Yaw, anong nakuha mo dito? Ayun nga, parang it takes time, parang ganun. Parang yung mga natutunan niya, pinagsama-sama niya talaga dito Kumbaga, kunyari yung mga natutunan niya isang technique, ayun, parang na-improve niya naiipon yung mga technique na natutunan niya, tas na-apply niya dito. Siyempre, hindi lang naman isang technique nilagay niya dun, di ba? Parang sobrang dami niyan Kung makita lang natin yung timeline niyan, okay na ako Ayoko na makita. Hindi, tsaka ito sa mga yung mga hindi pa nakakita ng After Effects na talagang hindi lang kasi sa After Effects ginagawa yung visual effects meron din siyang parang 3D shit. meron pang mga 3D software. Tapos meron din mga templates na yung mga elements na ginagamit. So, hindi lang siya basta nandun na lahat sa loob ng After Effects. So, meron ka pang mga iba pang gagamitin na ilalagay dun sa After Effects para magawa mo yung, katulad niyan, yung ganyan. May mga plugins din. So, yun, mga hindi na namin alam kung anong plugins yun. Yun, sa editing, sa visual effects, di posible yan nung pag wala yung yung production team, ganun. Yan, syempre, props din sa kanila, no? So, di ko kasi alam yan. Hindi, ito yung mga technique pa dapat alamin. Tsaka mahal mo na sila. Si Warren. Malab ko na po sila. Nung nakita akong editor ni Flo G, alam mo, malapit talaga. Hindi. Kita naman sa IG ni Flo G. Hanapin mo talaga kung sino yun. Kasi curious ka pag grabe yung gawa Sino yung taong to? Hindi. Lalo na mga ganyan, mga celebrity. Hindi na front yung yung mga nasa likod ng camera Yun nga. Yung mga nasa likod ng mga nasa post-prod Hindi sila makikita talaga Kaya yun, talagang kung curious ka kung sino yung gumawa nun, search mo sa music video, sa mga captions, baka nandun. Diba, tsaka yun din yung natin, na parang tayo yung nagpapaano sa kanila para sila yung mapansin. Parang ganun. Parang yung natin yun din yung purpose namin na mapunta sa spotlight yung mga behind the scene. Kahit minsan lang. Kahit minsan lang. Pero yun, sa gantong industry, sa gantong usapin, mabigyan man lang sila ng proper credits, exposure na talagang deserve nila. Kasi hindi siya madali. Dahil hindi mabubuo ang isang kwento kung walang basta yun na yun. Pinapalalim na naman natin Parang visual effects Nagantay ako Tapos ka na? Tapos na ako. Sige. Ano na? Sino ba? Sorry. Hindi, yun nga. Ang masasabi ko na lang dito sa episode na to, good siya para sa atin. Kasi mas malayo tayo mga curious kung paano ito ginawa. Pwedeng isa sa atin na alamin na agad mamaya kung paano ginawa, tas tatry, ganun. Kasi di din siya biro kasi
bukod sa mahirap aralin yung etong gantong effects, yun nga, yung gamit talaga yung PC. Hindi mo yan pwede basta-basta na yung low specs lang na PC. Hindi, gapang yan. Yun nga yung ano din dito eh. Kaya, yun, pag hindi kaya ng PC mo, mahirap aralin kasi kailangan mong gawin yan mismo ng sarili mo eh. Kaya yun yung ano ko dito na parang, baka ito na yung, start na parang itry yung ganito. Yun yung take ko dito. Hindi, tsaka yun din mahirap din yung puro lang nood ng tutorials dapat may execution din talaga. So ito, katulad namin, nagre-review kami. Kung hindi nyo lang alam, meron ditong mga nagtatry, meron ditong mga nagre-research kung paano ginagawa. Kahit tinatago sa amin. Di ba, Yaw? Meron dito, may mga nagtatago dito na May tinatry. secret training kung tawagin. nasa loob ng silid na pinagte-trainingan na ayaw pa istorbo. Ganun. Meron pa, Rol? Yun na sa akin niya. Ano siya, parang ito na yung starting point na para matry yung ganito. Oo, yun. Samahan nyo kami. Yun, samahan nyo kami na mag-try. Mag-explore pa sa mga ganitong bagay na hindi man tayo maging talagang sobrang galing. At least we tried. Diba? Yun yung importante dun. Kasi mararamdaman naman natin kung para sa atin yan o hindi. So, kung talagang desidido ka, talagang gawin mo. Kumbaga, kung nag-enjoy ka, gawin mo. Pero kung nararamdaman mong talagang Sakit sa ulo. hindi para sa akin, try ka ng iba. Ibang style. Try ka ng ibang style. So, yun. Hindi naman lahat mapipilit natin eh. Kumbaga, yun. Pakiramdaman nyo din. Pero, hindi lahat mapipilit natin. Pero, meron namang ibang, kapag gusto talaga natin, ipipilit natin. Yun. Doon nagiging successful yung goal natin. So, yun. Magpapaalam na kami. Maraming salamat sa panonood ng Legend Lab. At ito lang masasabi namin dito. Kay Sir Warren Tablo. Ito ay Legend Labs Certified. Double yan. Double Legend Certified yun Yun, sir. Oh, yun. So, yun. Unlock niyo yung pang double thumbs up. May nakatago unlock pa. Yun. So, yun. Maraming salamat at may sasabihin si Yaw. Subscribe to our social medias. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Behind the Scene Collectives. Yeah. Kita-kits next episode. Shout out, Sir Warren. Woohoo!